So magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ay ramdam natin ang kasiyahan sa Resurrection Sunday na ito, no? Um, Nasa panghuling character po tayo ng ating short series just for this month, yung when sinners the meet the sinless. At ang huling character po natin ay very much related sa ipinagdiriwang din ng araw na ito. Pero of course, titingnan natin kung ano yung mapupulot natin sa kanyang buhay. No? Sa isang awitin po, sa isang awitin na isinulat ng kababayan nating si Freddy Aguilar, nahulaan niyo ba? Ang pamagat po noon ay Magdalena. Yes. Sinabi niya po dun sa awitin na yon na si Magdalena ay binansagang babaeng o kalapating mababa ang lipad. No? At bagamat hindi yung biblical Mary Magdalene ang tinutukoy ni Freddy Aguilar dun sa kanyang awitin, ay nagamit po itong kantang ito para patuloy na panghawakan ng mga tao yung maling pangunawa o maling paniniwala na si Mary Magdalene ay isang prostitute. Yes po. Hindi po totoo na si Mary Magdalene ay isang prostitute. So isa po siyang halimbawa ng sinaunang biktima ng fake news. No? Kasi mas pinaniniwalaan po ng mga tao yung sabi-sabi kaysa sa malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit kalkalin po natin ang ating mga Biblia, hindi po natin makikita ang anumang talata na magsasabi na si Mary Magdalene ay dating prostitute or siya ay merong immoral na nakaraan. Wala po tayong mababasang ganon sa Biblia. So itong paano nagsimula itong maling pananaw na ito tungkol kay Mary Magdalene? Babalik po tayo sa AD 591, September 14. Yan po ay araw kung saan although September siya, i-deliver ni Pope Gregory the First yung isa sa mga Easter sermons niya. Si Pope Gregory the First ay kilala din sa tawag na Gregory the Great. No? At doon sa isa sa mga pangangaral niya ay sinabi niya na si Mary Magdalene at si Mary of Bethany ay may kaugnayan o iisa. So yung mga talatang ginagamit tungkol kay Mary of Bethany ay inapply ni Pope Gregory kay Mary Magdalene. No, si Mary of Bethany ay may madilim na background, may madilim na nakaraan. So dahil sa ginawang connection na ito ni Pope Gregory the First, nagkaroon na ngayon ng maling paniniwala na si Mary Magdalene ay isang prostitute. At noong 1969, sinikap ni Pope Paul VI na ituwid itong pagkakamaling ito at ang ginawa niya ay ipinaalis niya yung connection na yon sa pagitan ni Mary Magdalene at saka ni Mary of Bethany doon sa General Roman Calendar. Ang General Roman Calendar, ito po yung kalendaryo ng lahat ng pista ng simbahang Katoliko sa buong taon. No, pinalis ni Pope Paul VI yung connection sa pagitan ni Mary Magdalene at saka ni Mary of Bethany doon. Fake news. No, so kung naniniwala po kayong prostitute si Mary Magdalene, hindi po 'yon totoo. Sa umagang ito, sisikapin po nating alisin yung mga misconceptions na bumalot sa character ni Mary Magdalene at titingnan natin ang katotohanan ito na makikita sa buhay niya. Na ang ginagawa po nating paglilingkod sa Panginoon ay ebidensya ng lalim ng pasasalamat at pag-ibig natin sa Kanya. Uulitin ko po. Ang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon ay ebidensya ng lalim ng pasasalamat at pag-ibig natin sa Kanya. Sa Luke chapter 7 verse 47, ito po ang sinabi ng Panginoong Jesus. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven, so she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love. Hindi po si Mary Magdalene yung tinutukoy dyan ng Panginoong Jesus. Pero makikita po natin itong katotohanan na ito na binanggit ng Panginoong Jesus sa ginawa niyang pagliligtas kay Mary Magdalene.
Ngayon, bago po natin tingnan yung ilan pang mga bagay tungkol sa buhay ni Mary Magdalene, magandang alamin pa natin yung ilang mga katotohanan tungkol sa kanya. Si Mary Magdalene po ay isang historical figure. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang historical figure po ay kinikilala na nabuhay na isang totoong tao. Kagaya po ng Panginoong Jesus, kagaya ni Jose Rizal, ni George Washington, yung mga yan ay historical figure at kinikilala din si Mary Magdalene na isang historical figure. Hindi po siya legend, hindi siya produkto ng myth. No? At hindi lang po mga mananampalataya ang kumikilala dyan, kundi pati yung mga napakaraming secular scholars, mga hindi na po ito naniniwala sa Panginoon. Hindi sila believers. And yet, naniniwala sila that Mary Magdalene really existed. Ang Magdalene po ay hindi apelido ni Mary Magdalene. Okay? So kung iniisip niyo ang apelido niya yan, isa yan sa itutuwid din natin sa umagang ito. Yan po ay pagpapakita ng pinanggalingang lugar ni Mary. Kasi nung panahon po na yon, maraming gumagamit po ng pangalang Mary. Kaya mahalaga po na i-identify nila kung sinong Mary ba yung tinutukoy. Kaya may Mary, the mother of Jesus. No? Mary of Bethany, nabanggit ko na po kanina. Tapos itong character na tinitingnan natin ay Mary Magdalene. Ang tawag po sa kanya ng iba ay Mary of Magdala. Kasi po doon sa Matthew 15 verse 39, dito po nabanggit yung pangalan na yan. Pag tinignan niyo yung ibang salin, Magadan yata yung ginamit. Sa Matthew 15:39 sabi, and he sent away the multitude, got into the boat, and came to the region of Magdala. Ayan po yung Magdala, gawing nasa gawing kanluran po yan ng shore ng Sea of Galilee. No? At dyan po nakatira itong Mary na pinag-uusapan natin. Kaya ang tawag sa kanya ng iba ay Mary of Magdala o kaya Mary the Magdalene. No? Nagpapakita po yan ng pinanggalingan niyang lugar. Si Mary Magdalene po ay binanggit ng 12 beses sa Biblia. Pero ang pagkakabanggit po na yan ay nasa gospel books lang. Matthew, Mark, Luke, and John. Pagdating sa natitira pang mga libro ng New Testament, hindi na po binanggit ang kanyang pangalan. At nakakalungkot po na ang kapatid nating ito ay nagamit ng ilang mga maling paniniwala, no, na tinatawag na Gnostics. Sa kanyang kilalang libro na The Da Vinci Code, si Dan Brown, ang ilan sa mga sources na ginamit niya para gawin itong novel na ito ay mga isinulat ng mga Gnostics. Yung mga sinulat pong ito ng Gnostics ay tinatawag na lost books. Pero ito pong mga librong ito ay hindi kinasihan ng Diyos. Gawa-gawa po nila ito. So wala po ditong bahagi na nagsasabi ng salita ng Diyos. Gayunpaman, nagtagumpay ang ilan sa kanila para lokohin ang ibang mga tao at paniwalain na itong mga ito ay bahagi ng salita ng Diyos. Ang ilan po sa mga ginamit ni Dan Brown ay yung Gospel of Philip at saka yung Gospel of Mary Magdalene, kung saan mababasa po na ang Panginoong Jesus daw ay hinahalik-halikan si Mary in front of the apostles. At matinding pagseselos ang nararamdaman ng mga tagasunod ng mga alagad doon sa ginagawang yun na public display of affection ng Panginoong Jesus at ni Mary Magdalene. No? At dahil po dyan, sila Pedro, naiinggit sila, nagseselos sila kay Mary Magdalene. At binanggit din sa mga librong yan na si Pedro at si Mary Magdalene ay magkaribal pagdating sa leadership. And again, gaya po ng sinabi ko kanina, ang mga bagay po na ito ay walang katotohanan, kundi gawa-gawa lang nitong mga Gnostics na to. So sa umagang ito, mas magandang tingnan po natin kung ano talaga ang sinasabi ng buhay na salita ng Diyos tungkol kay Mary Magdalene. Specifically, titingnan po natin yung kanyang buhay nang siya ay alipin pa ng kadiliman at titingnan din po natin yung kanyang buhay nang palayain na siya ng Panginoong Jesus mula dun sa kadiliman na yon. So, simulan po natin dun sa una. Tingnan po natin yung kanyang buhay in bondage. Doon po sa Luke chapter 8 verse 1 to 2 ang sabi, pagkatapos nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea, nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya
sa masasamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masamang espiritu. Yan. Dito makikita po natin ang malinaw na nakaraan ni Mary Magdalene na siya ay dating sinaniban. Hindi ng isa, hindi lang ng dalawa, kundi 7 masasamang espiritu. Napakarami ng sumanib sa kanya. At I think meron po kayong idea kung ano ang itsura ng sinasaniban base dun sa may mga kwento kanina si Kuya JL sa ating Lord's Supper tungkol dun sa mga horror movies, di ba? At baka yung iba sa inyo may idea ng ganon, ng itsura ng mga sinasaniban. Pero mas magandang tingnan natin kung anong sinasabi ng scriptures tungkol dito sa mga sinasaniban na ito. Ano ba yung mga sintomas o makikita natin pagdating sa kondisyon ng isang taong may sanib? Yung isa po na kondisyon na makikita yung isang kondisyon na makikita po natin ay nagpapakita sila ng pambihirang lakas, ng kakaibang behavior, pagbabago ng boses at madalas ay pagsigaw. No, yan po yung isang madalas na makikita natin sa kanila. At yung sintomas po na yan ay mababasa natin yung halimbawa niyan sa Mark chapter 5 verse 4 to 5. Ang sabi po sa Mark chapter 5 verse 4 to 5, ito po yung isang halimbawa. Ilang beses na siyang kinadenahan sa kamay at paa. Ito po yung may sanib. Pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. No? Meron po siyang pambihirang lakas. Kahit kadena na yung ipangtali mo sa kanya para lang yung sinulid, napuputulin niya. Tapos sigaw siya ng sigaw dun sa mga libingan, sa mga burol, at ang malala pa po doon ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. Pero hindi po lahat ng may sanib ay ganyan. Ang iba pong may sanib ay nagmamanifest sa pamamagitan ng karamdaman. Yung ibang may sanib sa Biblia ay bulag, pipi, bingi, may epilepsy, may fits and seizures, baluktot ang katawan. At isang halimbawa po na makikita natin dyan ay nasa Luke chapter 13, verse 11 to 13. Ang sabi po, Luke 13 verse 11 to 13, may isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae at noon din ay naituwid ng babae ang kanyang katawan at nagpuri siya sa Diyos. No, isang halimbawa po ito ng karamdaman na manifestation dahil meron siyang possession. No, pero wag niyo pong iisipin na lahat ng karamdaman ay demonic possession. Wag niyo pong isipin na kaya hindi natin nakasama si Ate Vea nung church outing ay sinapian siya. Hindi naman Ate Vea, di ba? May sakit lang po talaga siya. At sa Biblia, may pinapakita pong malinaw na distinction yung mga yan. Meron pong may mga sakit lang talaga at meron naman talagang may mga sakit dahil sa may sumanib sa kanila gaya ng nabasa natin. No? So, may mga manifestation po ang demonic possession sa pamamagitan ng karamdaman pero hindi lahat ng karamdaman ay dahil sa demonic possession. Pero hindi lang po ulit yan ang manifestation ng mga may sanib. Posible din po na hindi sila magpapakita ng manifestation hanggang sa ipakita nila ito mismo sa inyo. Yan po yung na-encounter ng Panginoong Jesus sa Mark chapter 1. Sa loob mismo ng sinagoga, merong may sanib. Nakita na po natin ito in the past, di ba? Doon sa ating mga pagbubulay sa Lord's Supper. Kasi bawal po ang may sanib sa loob ng sinagoga. So paano siya nakapasok? Ang plausible na paliwanag lang po doon ay hindi siya nagpakita ng manifestation ng pagsanib sa kanya.
At kung hindi po siya sumigaw at in-identify ang Panginoong Hesus at nang palayasin ng Panginoong Hesus yung masamang espiritu sa kanya, hindi po malalaman ng mga nakapaligid sa kanya na may sanib pala yung taong yun. No? So may cases po na hindi sila magpapakita ng manifestation. At lahat po ng mga nabanggit ko, yung mga kondisyon na yan, yung mga may sapi, ay hindi po masaya ang pinagdadaanan nila. Oppressed po sila. Hindi sila masaya doon sa kondisyon nila. Kasi yung mga masasamang espiritong sumanib sa kanila, pinapahirapan po sila noon. So, naghihirap sila. Miserable ang buhay nila, malungkot sila, at gaya nung isang nakita natin kanina, itinakwil sila ng society. Nilalayuan sila, hindi sila malapitan. So nakakaawa po itong kalagayan nitong mga may sanib. Yan po si Mary Magdalene, noong may sanib pa siya at 7 po yung sumanib na demonyo sa kanya. At maliban po dun sa nakakaawang kalagayan na yon, hopeless po sila. Kasi kahit gaano po kayo kayaman noong panahon na yon, kahit gaano kataas ang katatayuan sa lipunan ng inyong pamilya, wala pong maitutulong yan para mapaalis yung demonyong sumanib sa inyo. Kahit maubos pa yung pera nyo sa kakahanap ng mga pinakamahuhusay na doktor, hindi mapapagaling ng anumang material yung problemang spiritual. At yan naman po yung naranasan din natin nung tayo ay wala pa sa Panginoon, nung hindi pa tayo mananampalataya. Wala po tayong pera na may pambibili sa buhay na walang hanggan. Wala tayong achievements na may sasubmit sa Diyos na, Lord, baka pwedeng ipagpalit ko ito doon sa buhay na walang hanggan. Wala po tayong anuman na maipangsusuhol sa Diyos para lang maalis tayo doon sa nakakaawa nating kalagayang spiritual. Ang sabi po ng Biblia tungkol sa mga alipin ng kasalanan, sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 8, John chapter 8 verse 34, I think andito yan. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. At hindi lang po alipin ng kasalanan yung mga hindi mananampalataya. Alipin din sila mismo ni Satanas. Sabi po sa Ephesians 2 verse 2, kanina nabasa na po natin ito, si Kuya Jay alang bumasa nito kanina sa Lord's Supper. Tingnan lang po natin ulit. Sa Ephesians chapter verse 2, ang sabi, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pansinin niyo po yung paggamit ni Pablo ng past tense. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin, ito pong mga sinusulatan ni Pablo kasi ay iglesia sa iglesia ng Efeso. At ang mga ito po ay mga mananampalataya. So past tense ang ginagamit ni Pablo kasi sumampalataya na po ang mga ito sa Panginoon. Ibig pong sabihin ito, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon, ikaw, gaya nung sinabi ni Pablo, ay nasa kapangyarihan pa rin ni Satanas. Kung hindi pa po tayo sumasampalataya sa Panginoon, nasa kapangyarihan tayo ni Satanas. No? Kahit anong deny po natin dyan, kung hindi tayo nagsumasampalataya sa Panginoong Jesus, under tayo sa dominion ni Satan. Ngayon, paano po tayo makakalaya sa dominion ni Satan? Paano tayo makakalaya sa kapangyarihan ni Satanas? Magandang ituloy po natin yung mga talata. Ang sabi po, hindi ko nalagay dito. Doon sa chapter 2 verse 4, yun po muna yung tingnan natin. Sabi sa verse 4, ngunit napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Paano daw po tayo makakawala sa kapangyarihan ni Satanas? Ang basihan lang po noon ay ang pagiging maawain at dakilang pag-ibig ng Diyos. Tapos ituloy po natin sa verses 5 and 6, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan, muli niya tayong binuhay
kasama ni Kristo. Muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayo kasama niya sa kaharian sa langit. Okay, ano pong pinapakita sa atin ng dalawang talata na ito? Paano daw tayo makakalaya sa kapangyarihan ni Satanas? Kung kung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay nakipag-isa na sa Kanya. At ibinilang na tayo dun sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan po natin yung sinabi ni Pablo na siya ay ipinakong kasama ni Kristo. At dito binanggit niya naman yung pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, yan po yung pagsampalataya natin sa Kanya. Dahil po dyan, sa nakipag-isa na tayo kay Kristo, dahil sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, binuhay tayong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, in-identify na tayo. Kasama tayo dun sa identity ng Panginoong Jesus na muling nabuhay. Yung kamatayan ni Kristo, identified tayo dun sa kamatayan ni Kristo, identified din tayo dun sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pero ano itong pakikipag-isa na ito na tinukoy ni Pablo dito sa mga talatang ito? Doon po sa verse 8, mas magiging malinaw po ito sa atin. Ang sabi po sa Ephesians 2 verse 8, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas. Hello. Ephesians 2:8, ang sabi po doon, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. No, yan po yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Paano po tayo makakalaya sa kapangyarihan ng kaaway? Dahil lang po yan sa biyaya ng Diyos. Hindi po tayo deserve. Hindi tayo deserve na makawala dun sa kapangyarihan ng kaaway kasi pinili po natin yun eh. Yan yung sinabi ni John, mas pinipili ng tao ang kadiliman. Willfully sumuway tayo sa Diyos, nagrebelde tayo sa Kanya. At karapat-dapat lang po tayong maparusahan kasama ni Satanas. Kaya nga po ang magkaroon tayo ng kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. No, kasi hindi na po natin ito deserve eh. Ang deserve natin ay ang maparusahan. Pero ang maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay biyaya. At sinabi po dyan, nang sumampalataya kayo kay Kristo. May faith, pero ito po yung pag-ingatan natin. Ang problema po kasi sa ibang tao ay may faith sila, pero mali ang object of faith nila. Mali yung pinaglalagakan nila ng kanilang pananampalataya. Sino po ang sinasampalatayanan nila? Sinasampalatayanan nila yung sarili nila. O kaya yung magagawa nila o ginagawa nila. Sinasampalatayanan nila yung relihiyong kinabibilangan nila. Sinasampalatayanan nila yung relihiyosong taong connected sila. Pero malinaw po sa talatang ito na ang dapat na paglagakan lang ng pananampalataya natin, kung gusto po nating makalaya sa kapangyarihan ni Satanas, ay walang iba kundi si Kristo. Siya lang po yung dapat na maging object ng faith natin. No? Yan po ang paraan para makawala dun sa kapangyarihan ni Satanas, ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. At lahat po na yan, ang mga yan ay dahil lang sa biyaya ng Diyos, dahil siya ay maawain, dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. At sa verse 9 binanggit po yung hindi natin magagamit para makawala sa kapangyarihan ni Satanas. Sabi po, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Kung gusto po nating kumawala sa kapangyarihan ni Satanas, hindi po paraan ang paggawa ng mabuti. Although hindi ko sinasabing masama ang gumawa ng mabuti. Mabuti nga po yun eh. Pero kung yan ang gagamitin po natin para kumawala tayo sa kapangyarihan ni Satanas, ang sagot po dyan ng Bible ay no. It will not work. Hindi ka makakawala sa kapangyarihan ni Satanas
kung ang gagamitin mo lang ay ang mabubuting gawa mo. Gaya nga po ng sinabi ni Isaiah sa Isaiah 64 verse 6, yung mga mabubuting gawa ng tao ay maruming basahan sa harap ng Diyos. So kung ipepresent natin sa kanya yung mabubuting gawa natin para tayo ay maligtas o para tayo ay makalaya sa kapangyarihan ni Satanas, ay iniinsulto natin ang Diyos. Kasi meron siyang malinaw na binanggit kung paano tayo makakalaya sa kapangyarihan ni Satanas. No, kaya kung iniisip po ninyo na makakalaya kayo sa kapangyarihan ni Satanas kung gagawa kayo ng mabuti, kung yan po ang inyong pananaw, malinaw po yung mga talatang binasa natin, hindi po kayo maliligtas. Si Mary Magdalene, naging under siya sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi po natin alam kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus nung pinalayas niya yung 7 demonyo. Hindi po natin alam kung ano yung mga salitang sinabi ng Panginoong Hesus para palayasin yung 7 demons na yon. Pero ito po yung magandang katotohanan na malinaw dun sa mababasa natin sa Biblia, na ang nagpalaya kay Mary Magdalene ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa John 8 verse 36, kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Pinalaya na po ba kayo ni Kristo? O hanggang ngayon ay kontrolado pa rin kayo ni Satanas at hindi pa rin kayo makatakas doon sa pagsira niya sa buhay niyo? Ang sabi po sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako, ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita. Dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Ano po dyan ang buhay na nararanasan natin ito? Buhay kung saan ninakaw na ng kaaway yung mga pangarap natin, yung oras natin, yung lakas natin. Winasak niya na yung buhay natin. Yun po ba ang magdi-describe sa buhay natin ngayon? O yung binanggit ng Panginoong Hesus na buhay na ganap? Sumampalataya na po ba kayo sa Panginoon? O iniisip nyo pa rin po na pwede kayong makipag-collab sa Panginoon? Na makikipag-partner kayo sa Kanya. Baka pwede naman makapag-contribute ako ng ilang mabubuting gawa ko para makapunta sa langit. Kung ganyan po ang inyong iniisip, magbago na po kayo ng isip at sumampalataya sa Panginoon. Mamaya, after service, pwede nyo po kaming lapitan kung gusto nyong magpahayag ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Kung gusto nyo po siyang kilalanin o tanggapin, maaari nyo po kaming lapitan. So, yan po ang buhay na gusto ng Panginoon na maranasan natin. At yan yung ipinaranas niya kay Mary Magdalene, ang palayain niya ito mula doon sa kanyang pagkakabihag. So ngayon, ano po yung mga nangyari pagkatapos na makalaya si Mary Magdalene sa kanyang pagkakabihag sa kadiliman? Tingnan po natin yung susunod. Makikita na po natin na ginamit niya yung kanyang buhay para ipaglingkod sa Panginoon. At sa anong paraan? May makikita po tayong dalawang paraan dito. Ang una po ay sumunod siya. Sumunod siya sa Panginoon. Naging follower siya ng Panginoong Jesus. She was a disciple. Ang sabi po sa Luke 8 verse 1 to 2, binasa na po natin ito kanina. Hinighlight ko po dyan yung kasama niya, kasama ng Panginoong Jesus, si Maria na taga Magdala. Ano po yung, saan niya po kasama si Maria na Magdala? Nilibot ni Jesus ang mga bayan, nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. So sa pag-iikot ng Panginoong Jesus sa pangangaral niya ng mabuting balita, kasama doon si Mary Magdalene. Alam niyo po sa kultura nila noon, karaniwan, hindi papayag yung mga rabay na maging tagasunod nila ang isang babae. Pero iba po ang Panginoong Jesus. Welcome na maging tagasunod niya, babae ka man o lalaki. At isang magandang patunay po yan doon sa akusasyon ng mga atheist na ang Diyos nating mga Kristiyano ay misogynistic o may prejudice laban sa mga babae. No? Yan po ang Panginoon natin. Wala siyang prejudice laban sa mga babae.
Kung babasahin po natin yung mga listahan ng mga tagasunod ng Panginoong Jesus, kapag binanggit yung mga male followers niya, yung mga disciples niya, ang madalas na nauuna o ang lagi nauuna ay si Pedro. Pag binasa naman po natin yung listahan ng mga babaeng tagasunod niya, ang madalas pong mababasang nauuna ay si Mary Magdalene, yung character na tinitingnan natin ngayon. At matapos po siyang palayain ng Panginoong Jesus mula sa pagkakabihag niya sa kadiliman, nakita na po si Mary Magdalene na kasama ng Panginoon, sumusunod sa kanya at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Yan na po ang nakita sa kanya. Sa mga nagpahayag na po dito ng pananampalataya nila sa Panginoong Jesus, nakikita po ba kayo, saan man kayo mapunta, nakikita po ba kayo ng mga nakapaligid sa inyo na kayo ay tagasunod ng Panginoong Jesus? Nasa eskwelahan kayo, nakikita ba kanila kayo bilang tagasunod ng Panginoong Jesus? O estudyante lang? Nasa trabaho kayo, nakikita ba nila kayo bilang tagasunod ng Panginoong Jesus? O trabahador lang? Si Mary Magdalene, matapos po siyang ma-deliver sa kanyang masaklap na pinagdaanan, nakita na po siyang sumusunod sa Panginoon. So, ang pagsunod po kasi natin sa Panginoon ay hindi po sana ito pabigat sa atin. Ang pagsunod sa Panginoon, gaya ng binanggit ko kanina, ay dapat magpakita ng lalim ng pag-ibig at pasasalamat natin sa Kanya. No, hindi po natin ito ginagawa dahil meron tayong kailangang ma-reach na quota, at kapag na-reach na natin yon, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ganun. Ang pagiging tagasunod po natin ng Panginoon, yung pa nga po yung isa, kayo po ba ay tagasunod ng Panginoong Jesus? Hindi po tagasunod ni Kuya Jem, hindi tagasunod ni Kuya JL, hindi tagasunod ni Kuya Jepoy. Tagasunod po tayo dapat lahat ni Kristo. Si Mary Magdalene, naging tagasunod siya ng Panginoong Jesus. Kumusta po tayo? Sino po ang alam ng mga tao na sinusundan natin? Binabasa po ba natin ang tungkol doon sa sinusundan natin? Binabasa po ba natin ang Biblia na naglalaman ng mga patungkol sa Kanya kung sinusundan talaga natin siya? Pinapakinggan po ba natin yung mga pangangaral tungkol sa Kanya? At higit sa lahat, sinusunod po ba natin yung mga utos niya? Ito po ang puso ng Panginoong Jesus. Gusto niya na ang lahat ay maging tagasunod niya. Kaya isa po yan sa mission ng SRGC, ang gawing tagasunod ni Kristo, ang mga taga San Rafael. Taga Herona, sige, sama na natin. Taga home site, sige. Gawin nating tagasunod niya yung lahat ng yung kaya nating abutin. Ang sabi po ng Matthew 28 verse 19 to 20, kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Hindi po tagasunod natin, hindi tagasunod ni Kuya Jem, tagasunod ng Panginoong Jesus. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos, sabi po doon, turuan ninyo sila na sundin yung mga itinuro ko sa inyo. No? Ituturo po natin sa kanila. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Maging tagasunod po tayo ng Panginoong Jesus. Ipakita po natin na tayo ay mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Yan din po ang hamon ni Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 1. Tularan ninyo ako kung paanong tinutularan ko si Kristo. Are you following Jesus? Sana. Sana sinusundan po natin ang Panginoon. Ngayon, si Mary Magdalene, hindi lang po siya naging tagasunod ng Panginoon. Hindi lang siya naging follower. Mababasa din po natin na ginamit niya yung anumang pwede niyang maitulong para sa gawain ng Panginoon. She supported him out of her own means. Ang sabi po dun sa Luke chapter 8, verse 3,
Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan nila Jesus mula sa mga ari-arian nila. No? Pinapagamit na ngayon ni Mary Magdalene ang kanyang sarili at ang kanyang ari-arian para sa Panginoon. Kasi pag-aari na siya ng Panginoon. Nung nakalaya na siya mula sa kapangyarihan ng kadiliman, naging alipin na siya ngayon ng katwiran. No, ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 13, "Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan." No, hindi lang po yung mga ari-arian, pati yung katawan natin dapat ipagamit natin sa Diyos. Kasi po, bakit? Sa Kanya na to eh. Kung kayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, pag-aari niya po kayo. Property of Jesus. Yan po ang nakatatak sa mga mananampalataya. At may selyo po yan ng dugo ng Panginoon. Ang sabi po sa verses 16 to 18 ng Romans 6, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katwiran. Kung sumampalataya na po tayo sa Panginoon, alipin po tayo ng katwiran. Tapos kanina binasa po natin yung sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 9 kung paano makakalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas. At doon sa pinakahuling talata ng Ephesians chapter 2, ipinapakita po doon kung paano ang itsura ng buhay na nakalaya na sa kapangyarihan ni Satanas. Ang sabi po, "For we are God's masterpiece." Ang ganda, di ba? Obra maestra. Napakagandang product of art. Pero ang Diyos ang may gawa po sa atin ito. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Tayo po ay nilikha sa Panginoong Jesus. At ano po ang purpose noon? Para gumawa po tayo ng mabuti. Yung paggawa po natin ng mabuti, hindi po yun ang paraan para makapunta tayo sa langit. Kaya tayo gagawa ng mabuti kasi doon na po yung direksyon natin. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi mamamayan tayo ng langit. Yun ang natural na gagawin ng isang mamamayan ng langit. Yun yung inihanda niya. Yun yung purpose niya para sa atin na mga sumasampalataya sa Panginoon. Yung pagiging malaya po natin, hindi po yan nangangahulugan na malaya na tayong gumawa ng anumang kasalanan gustuhin natin. Kundi malaya na po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nung nasa kapangyarihan pa tayo ni Satanas, hindi po tayo makasunod. Hindi natin magawang sundin ang kalooban ng Diyos. Kahit yung pagiging relihiyoso, hindi po yan nagagamit para sundin ang kalooban ng Diyos. Si Pablo, bakit po niya tinutugis yung mga Kristiyano? Dahil sa pagiging relihiyoso niya. Akala niya ang Diyos ang pinaglilingkuran niya, pero ang Diyos pala ang inuusig niya. Alipin na po tayo ng Panginoong Hesus dahil binili niya na tayo ng sarili niyang dugo. Pag-aari niya na tayo. Si Mary Magdalene po ay napakagandang halimbawa ng pagpapakita ng kanyang loyalty matapos siyang bilhin ng Panginoong Hesus. Hindi lang po natigil yung kanyang pasasalamat sa Panginoong Hesus doon sa pagpapagaling sa kanya, sa pagpapalayas doon sa masasamang espiritu, kundi nagpatuloy siya, gaya nung nakita natin sa mga talata kanina, sumunod siya sa pangangaral ng Panginoong Hesus at sumuporta siya sa mga pangangailangan ng Panginoong Hesus. At maliban pa po dyan, kahit na nandun na sa gitna ng problema ang Panginoong Hesus, nasa gitna siya ng kamatayan, nakapako siya doon sa krus, nandun din po si Mary Magdalene. Hindi siya yung, ay wala na to. Wala na kaming pag-asa dito. Hindi po siya ganun. Sa Mark 15 verse 40, ito po ang sinasabi. Mark chapter 15 verse 40.
Sa di kalayuan ay may mga babaeng nanonood sa mga pangyayari. Kabilang sa kanila si Salome, si Maria na taga Magdala, at si Maria na ina ni Jose at ng nakababata niyang kapatid na si Santiago. So nandun po, no? Si Magdalene, nandun siya sa crucifixion. Maliban sa crucifixion, si Mary Magdalene, hindi, nung binaba na ang Panginoong Hesus para ilibing, sumunod din po si Mary Magdalene. Doon sa Mark 15 pa rin, verse 47, ito po ang sinabi. Nagmamasid noon si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Jose, kaya nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Madilim na po ito paggabi na, pero pasikreto silang sumunod doon sa paglilibingan ng Panginoong Hesus. Isipin niyo po yun, ha? Mga babae ito, madilim yung daan, hindi pa sila nagsisindi ng ilaw kasi nga patago silang sumusunod doon sa mga maglilibing sa Panginoong Hesus. Pero baliwala sa kanila yung hirap na yon. At kasama po doon si Mary Magdalene. Present siya sa crucifixion, present siya doon sa paglilibing sa Panginoong Hesus. At ito po yung pinakamatamis na nangyari kay Mary Magdalene. Hindi lang siya basta-basta present sa resurrection ng Panginoong Hesus, kundi siya yung pinakaunang naka-witness sa resurrected Christ. Mas magandang basahin po natin yung kanyang naranasan. Sa John chapter 20, 11, ito po ang sinabi. Naiwan si Maria sa labas, naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito ay lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo, pero hindi niya nakilala na si Jesus yun. Bakit po? Hindi lang po si Maria nakaranas nito, kahit yung dalawang disipulo doon sa daan sa Emmaus. Hindi rin nila namukhaan ang Panginoong Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus sa mga sandaling ito ay may glorified body na. Tapos sa verse 15, tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo?" Sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, "Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maria." Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihing babalik na ako sa aking ama na inyong ama at sa aking Diyos na inyong Diyos." Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon. At sinabi niya sa kanila ang mga ipinapasabi ni Jesus. Yan po ang napakagandang naranasan ni Mary Magdalene. Napaka-loyal niya sa Panginoong Jesus. No, kitang-kita po natin yung lalim ng pag-ibig at pasasalamat niya sa Panginoon. Hindi po niya natanggap yung good news ng muling pagkabuhay, hindi niya yan natanggap from the angels. Hindi lang po basta sa angels nang galing yung good news ng resurrection na hawak niya. Hindi lang po galing sa disciples. Hindi lang po dahil dun sa empty tomb, kundi directly mula sa Panginoong Jesus. Narinig niya at nakita niya ang magandang balita ng muling pagkabuhay ng kanyang Panginoon. No, narinig niya lang pong tinawag siya ng Panginoong Jesus, na-recognize niya agad na itong tumawag sa kanya, itong kausap niya ay ang Panginoong Jesus. At gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, di ba, kilala po siya ng kanyang mga tupa. Sumusunod ang mga tupa niya sa kanya at kilala niya kung sino ang kanyang mga tupa. Kilala ng mga tupa niya ang boses ng Panginoon. At si Mary Magdalene ay isa sa mga tupa ng Panginoon na sumunod sa kanya mula nung palayain siya sa pagkakabihag sa kadiliman hanggang sa pangangaral ni Kristo ng mabuting balita, hanggang sa pagkakapako niya dun sa krus, hanggang sa kanyang pagkalibing, at hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Nandoon si Mary Magdalene.
napakagandang display ng lalim ng pasasalamat at pag-ibig sa kanyang tagapagligtas. Sa atin po na mga tinubos na ng Panginoon, ano pong klaseng paglilingkod ang nakikita sa atin ng mga nasa paligid natin? Masasabi po ba nila, yung gaya ng nasabi natin kay Mary, na napakaganda, napakalalim ng kanyang pasasalamat at pag-ibig dun sa kanyang tagapagligtas? Tayo pong mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman papunta sa Kanya na liwanag para magsilbing ilaw din dito sa sanlibutan, at yan po ay bilang paglilingkod din natin sa Kanya. At kasama po dyan ay ang pagpapahayag natin na siya ay muling buhay. Kung paanong inutusan niya si Mary Magdalene na sabihin na siya ay muling buhay na, yan po ay tungkulin din natin. Ang sabihin din na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Hindi po tayo dapat magkwentahan kung anong paglilingkod ang binibigay natin sa Diyos. Kasi siya po ang final say dyan. Siya ang hahatol sa paglilingkod ng bawat isa sa atin. Baka po ang ilan sa inyong mga nakaupo dyan ay mas makakatanggap pa ng plus sa Panginoong Jesus kumpara sa ginagawa ko. Siya po ang magsasabi sa mga paglilingkod na ginagawa natin. Pero ito po sana ang ating tatandaan sa tuwing naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang ginagawa po nating paglilingkod sa Kanya, sa ating Panginoon, ay ebidensya ng lalim ng pasasalamat at pag-ibig natin sa Kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat.